Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, since malapit na naman ng payday sale, biruin nyo, ang Samsung Galaxy A07 LTE ay pwede nyo makuha ng 4,000 pesos lang ngayon sa online. So, i-quick review ulit natin itong smartphone na to. So, tara! So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, i-quick review nga natin itong Samsung Galaxy A07 LTE since napakamura na lang nito ngayon sa online. Turuin nyo mga ka-J-Vlog, ang SRP nito or possible price na pwede nyo itong makuha sa mall, syempre is 5,300 pesos for the 4GB 64. Tapos 6,000 pesos for the 4GB 128. Pero ito magandang balita, ngayong payday sale or ngayong October sale sa online and possible sa 11/11 din, pwede nyo lang makuha ng 4,000 pesos ang Samsung Galaxy A07 LTE. So again, quick disclaimer lang, wala na po ang A06 LTE. Hindi na siya available sa official store ni Samsung sa online. So goodbye na tayo ngayon sa murang A06 kasi di ba nung A06 na yun, isang taon po nag-available yun sa market. Mahal siya nung SRP. Tapos nagpamura ngayon at naubos na po ang stock. At ito na po ang pinalit. Mas better, mas nag-improve ang chipset at 1,000 lang naman ang price difference sa Samsung Galaxy A06 LTE. Kaya for me, mas ipiprefer ko to dahil ang chipset na makukuha nyo sa device na to is the MediaTek Helio G99 chipset. Ito ay isa sa pinakamalupit na smartphone na meron G99 sa murang halaga lang. Usually, ang G99 chipset, nakikita natin yan sa mga price tag na 7K, 6K, 8K. Ito, 4K mga idol. At makukuha nyo lang to ng 4,000 pesos pag clinic nyo tong View products natin. Dito kayo bibili sa ating View products, makukuha nyo lang ng bagsak presyo ang Samsung Galaxy A07 LTE. So, dito lang kayo bibili mga ka-J-Vlog dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo upon checkout dito sa Samsung Galaxy A07 LTE. When it comes sa screen naman nitong smartphone na to, wala naman siyang ganun pinagkaiba sa A06 LTE. Dahil 6.7 inches, same din ang naka-notch display ang A07, din na PLS LCD pero mas meron lang tayong konting upgrade compare sa A06 dahil ito po ay 90Hz screen refresh rate compare sa A06 na 60Hz. So again, 1,000 piso lang naman ang price difference sila mga ka-J-Vlog. Dito na kayo kasi meron din namang nag-improve dito sa A07. And of course, the operating system nito mas matagal na siyang ma-update dahil out of the box naka Android 15 po ito with One UI version 7 compare sa A06 na naka Android 14 siya with One UI version 6 last year. Pero syempre na-update siya sa Android 15 ngayon. Pero automatic mga J-Vlog, there's a possibility pwede nyo itong ma-update sa Android 16, Android 17, or Android 18. Ganun po katagal ma-update itong A07. Kaya when it comes sa longevity, okay na okay rin itong i-recommend. Marami nagsasabi, 64GB, enough ba yan? Lalo-lalo na pag nagsa-software update. Again, pag nagsa-software update naman, meron niya mga required storage. Pero nadedetect naman yan ng Samsung na 64GB lang yan. Kasi syempre may mga serial yan. Ngayon, parang mas maliit yung required storage ng 64GB compare sa 128. May ganyan eh. Para mag-cache yung 64GB or meron pa kayong enough storage para sa mga ibang applications nyo. Kaya no worries when it comes sa software update naman nito. Hindi naman, kasi siguro iba mindset nito baka maubos yung 64GB sila pag update ng update. Hindi, usually mga nasa 20 plus gigabytes lang yan at may available pang 40 gigabytes. Kaya sa mga nagtatanong, Lord, 64 gigabytes, enough pa buo yan going 2026. To be honest, kung maglalaro kayo dito, is a big no-no for the 64 gigabytes. Mas better yung 128 na 1,000 pesos ng price difference. So usually ang 128 nito, pwede nyo makuha ng 5,000. Okay pa rin naman yan, 4GB 128. Pero the 4GB of RAM for a price like na 5,000 pesos, syempre sa iba is a big no-no rin yan. Mas better siguro 6GB of RAM. Pero again, 128, 4GB, 128, tapos bumawi naman sa chipset o G99. For me, okay rin naman siyang i-accept, kumbaga. Sa 64GB, meron din namang ibang option din to go, tulad na lang ng expandable ang storage niya via micro SD card. Pero again, the micro SD card, you cannot put games there or applications. Pwede lang dyan yung mga photos, videos, documents. Doon nyo po magagamit yung extra storage nyo. Take for example, pag nagtitake kayo ng photo,
ilagay nyo agad sa settings nyo na itatapon nyo or ilalagay nyo mga photos or videos sa micro SD card para hindi po ma-compromise yung kanyang internal storage. So again, marami namang ding option. So 64GB for me, I'll recommend this for mga casual users. Siguro pa maglalaro kayo dito, pinaka-the best na malagay nyo dito mga MOBA games or even COD na hindi full download ng resources. Pero nung ginintest natin to, I think 4 lang ang nalagay natin dito. No Genshin, no WoA, mga, yun nga, Hawk, ML, COD, and yung yung PUBG Mobile, pero hindi po mga full download na resources. I think ang na full download resources ko lang doon is ML and Honor of Kings. So again, the chipset is napaka-advantage nitong A07. Sobrang bihira lang tayo makakita ng MediaTek Helio G99 chipset sa murang halaga lang mga idol. So kung interested nga kayo makakuha ng G99 na snappy chipset for a lower price, ito po ngayong sale is 4,000 pesos na lang ang A07 LT. When it comes sa camera, so na-review na nga rin natin itong device na to, yung camera niya naman, meron naman ding ibubuga, kumbaga. So meron siyang 50 megapixel main camera for a price tag na 4,000 pesos. It can give justice naman for the camera quality, and even the front-facing camera is fine din naman. So don't expect too much for 4,000 pesos price tag na smartphone, lalo-lalo na iba kasi mindset, 50 megapixel, dapat malinaw to, sobrang linaw. Hindi po tayo nagbe-base sa taas na megapixel when it comes sa photo quality ng isang device. Always consider yung camera software and of course yung sensor na nilagay nila. Hindi po tayo pataasan ng mga megapixel kasi iba siguro ang mentality pag nakita nilang 50 megapixel alam agad na malinaw. Hindi po. Pero dito naman sa A07, again, for its price, acceptable naman siya. Next mga ka-J-Vlog, the build quality. When it comes sa design, build quality, very identical din naman sila ng A06 sa sukat, sa laki. Pero sa design, pinag-combine na nila yung camera module. Ayan. So, dito is para na siyang iPhone 16 lookalike. Ito na rin yung uso naman ngayon na design sa mga brands or sa mga smartphones today. Polycarbonate back, medyo glossy lang talaga yung back cover ng A07. At matte finish din naman yung frame na itong device na to. So, when it comes sa build quality, the best dito yung ergonomics niya dito sa gilid. Itong ergonomics na to, yung meron ditong uka. For example, maglalaro kayo, manonood, parang siguro finger rest nyo itong ditong side na to. When it comes sa form factor, build quality, sa itsura niya pala mukha naman na siya matibay. And kilala rin naman si Samsung pagdating sa durability ng mga device nila. Na sila dyan kumbaga well-known na sila pagdating sa tibay ng mga devices. When it comes sa battery, no worries. Na-test ko na to, na-game test ko na, standby time nung nagda-download ako, matagal din naman na mo-offer na battery life ng Samsung Galaxy A07 LTE 5,000 mAh non-removable battery capacity. Pero again, quick reminder lang, wala po itong charger out of the box. So, 25 watt fast charging, huge advantage for a 4,000 pesos smartphone. Pero sa charger, wag na kayo bumili ng, kasi iba ang binibili yung brand talaga ng Samsung na original charger na 25 watts ata yun o 45 watts na usually 1,000 plus. Too expensive. Meron tayong mga i-recommend, ilalagay ko dito sa ating view products din, Ugreen, Anker, Romos na 30 watts, mga ganon, na nasa under 500 pesos lang. So marami pong mga affordable na mga charger ngayon na third party na mapoprovide naman din yung hinahanap nyo na fast charging rate sa mga original charging brick out there dyan na merong hefty price tag na mga 1,000 pesos plus. So again mga ka-J-Vlog, for me, hindi naman din hassle na wala tong charger, pero nakakalungkot na dapat ang included na package ay wala po sa box at ginagawa ng promotional freebie na parang naging siya no? Parang nakakatawa na lang yung ganong senaryo. Pero again, accept na lang natin na gano'n na lang talaga ang Samsung na even for a budget smartphone nila ay wala mo na po silang nilalagay na charger out of the box. So, for its price, 4,000 pesos ngayon mga ka-J-Vlog, kunin nyo na to. Again, ang bilis pong maubos nito sa online hanggang may stock, hanggang mura. Dito na kayo bumili sa ating view products for as low as 4,000 pesos. Pwede nyo makuha ang A07 LTE dito sa ating view products. So, ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog? Payday sale na.
And pwede rin po ito makuha ng easy payment method via SPay Later. At 0% interest sila ngayon. Payday 6.